Mga kababayan, bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, tungkol pa rin ito kay Epifanio Labrador, ang supot na vlogger na laging nakapismas mga kababayan, nagtapang-tapangan, ngunit naman ang katotohanan ay sobrang duwag nito mga kababayan. Hindi nga nagpatuli ito. Ito lang mga kababayan, babati lang pala muna ako ng magandang gabi sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Magandang gabi at maraming salamat sa inyong suporta. Ito lang mga kababayan, Epifanio Labrador. Araw-arawin ko din ito hanggat hindi titigilan itong pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Hindi rin natin ito lulubayan. Sirain din natin itong tao na ito. Sinisira nga niya yung mga respetadong tao. Siya pa kaya hindi natin kayang sirain. Sisirain din natin. Maraming galit sa vlogger na ito. Baka nga sinabi ko na nung mga nakaraang vlog ko, baka makita lang natin itong lumutang sa kanal itong tao na ito, dahil nga wala na po sa hulog, wala na po sa tama yung kanyang pinagsasabi. Bintang siya ng bintang, bilyon pa yung kanyang mga ibinibintang sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo, at kung ano-anong mga panlalait, paninira, tinatawag niyang mongoloid itong si Ka Eduardo Manalo. Naku po, ano ba itong tao na ito? May saltek ba ito? Hindi niya ba nakikita itong si Ka Eduardo Manalo kung anong klaseng tao? Pugi nito mga kababayan. Samantalang siya, ikukumpara niya yung kanyang pagmumukha. Hindi pares lang tayo ni mga gwapo. Tapos si Eduardo Manalo, talagang nilalait mo. Ito mga kababayan ngayon lang ako nakakita ng vlogger na ganito kakapal yung mukha. Sa totoo lang. Marami na akong binatikos, marami rin akong mga binabatikos. Mga senador, mga congressman, katulad nila Paduano. Ito nga si dati binatikos ka nga rin si Rapi Tulfo dahil nga may nakita tayong pagkakamali. Pero wala naman tayong sinabi na mga below the belt na. Yung nakikita lang natin sa kanilang trabaho. Pero kung sasabihin mo na ganito ka, mongoloid ka, lumuwa na yung mata mo, napakayabang naman ito magsalita. Kaya maraming galit nito. Pinaghahanap na ito ng Islam mga kababayan. Pinaghahanap na ito. Kaya nga, maghalimbawa may mangyaring masama nito, talagang aabot rin talaga sa sukdulan. Masukol itong taong ito. Talaga ito, malambat ito. Kumbaga sa makita rin kung saan ito nagtatago. Kasi nga marami naghanap nitong support na vlogger na ito. Eh makikita lang natin mga kababayan, baka nakabitay na ito. Nakabitay, na binalatan, na parang asong gala, hindi labrador kasi maganda yung asong labrador. May nagsabi, aso ka nga na labrador pero hindi ka naman labrador, pitbull ka. Kaya nga mga kababayan, wag na natin itong patagalin. Ito araw-arawin ko talaga ito. Sisirain natin itong tao na ito hanggat hindi ito tumigil sa paninira kay Congressman Marcolita. Alam naman natin na tumatakbo ito si Congressman Marcolita ngayon darating na midterm election, ngayong Mayo. Sisirain niya. May nagkumpas nito mga kababayan. May nagkumpas nito. May galit na galit kay Congressman Marcolita. Kaya ito, ganito ang pinagsasabi niya laban kay Congressman Marcolita at sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Ito na mga kababayan, sabay-sabay na natin itong panoorin. Ito na si supot na vlogger Epifanio Labrador. Nagbigay po ng kaguluhan sa mga Pilipino. Nasaan ngayon yung peace rally doon? Sa tingin nyo, sa sinabi ni Marcolita, sa mga pagsisinungaling niya doon sa peace rally nila, lumilikha siya ng pagkakaisa? Hindi. Kaya may rason ng taong bayan na magalit sa ginawa po ng Iglesia ni Manalo. Ilan lang yung galit. Diba? Tapos lulusat pa sila. Kasi pinagsalita kasi membro. Ngayon, membro nyo sa Iglesia ni Cristo. Sige. Sa tingin nyo, porkit membro siya ng Iglesia ni Cristo, dapat yan ang sabihin yun? Na magsalita siya ng mga kasinungalingan? Na magsalita siya ng mga lingwahe na kung saan ay tumitira sa Quadcom? Pakawala ni Paduano. Wala. Sa halip, ginamit ni Marcolita yung pagkakataon para manira, hindi para pagkaisahin, hindi para ayusin. Di ba? Ginamit niya yung pagkakataon para manira o manira.
Yan po ang katotohanan. Bobo ka pag hindi mo naintindihan yung sinasabi ni Marcoleta doon. Di ba? O eto pa. May nagsalita doon na isang ministro. Nakakala mo, tunay yung kanyang sinasabi. Pero, pwede natin isampal sa kanila yung kanilang mga sinasabi. Di ba? Eto, panoorin nyo. Bago ko bigyan ng terada, itong sinasabi ng isang gago at demonyo at walang ya, loko-lokong ministro ng Iglesia ni Manalo. Paano kung hindi magkasundo? Paano kung kampi-kampi? Ayon sa Biblia, sa Diyos ba yun? Tama kayo, pero babasahin ko sa Biblia. Ganito po ang nakasulat. Santiago 3:14 hanggang 16. Ito po. Ngunit, kung kayo'y merong mapapait na paninibugho, pagkakampi-kampi sa inyong puso, huwag niyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa Diablo. Sapagkat kung saan merong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon merong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Pagkampi-kampi, watak-watak, away ng away, hindi magkasundo. Sa Diyos ba yun? Hindi po. Ang sabi ng Biblia, huwag niyong ipagyabang yan. Ganyan. Hindi galing sa itaas. Yan ay sa lupa, sa laman, sa Diablo. Mga kababayan at mga kapatid, papayag ba tayong maging sa Diablo? Magkaisa tayo. Yung ayaw, bahala na sila kung sa Diablo nila gusto. Ito yung Diablo, nagsalita. Ang galing po magsalita. Ang galing magsalita ng ministro ng Iglesia ni Manalo. Ito yung Diablo. Ha? Yung walang magkakaisa. Parang mongoloid lang eh. Di ba? Kasi nyo, scripted pati yung kanilang pangangaral. Kung anong tono ng lahat. Kung ano yung pangaral ng isa, pangaral din ng lahat. Scripted eh. Ganun sila. Wala silang sariling katawagan sa Diyos. Kung anong ano ng pinuno, yun din ang kumbaga binabasa na lang. Talo pa yung mga pare. Di ba? Yung kanilang mga tinuturo, hindi po mismo automatic galing sa banal na espiritu, kundi galing sa pinag-aaralan lang ng tao. Dito, mga minamahal ko mga kababayan, matatawa ka. Pasensya na, pero titirahin ko to. Tagal mo nang tinitira, magpapaalam ka. Kapag ang isang, yung dalawang tao daw hindi nagkakasundo, yan daw si Diablo. Ha? Pag lagi daw away ng away, yan po daw si Diablo. Ikaw. Ngayon, sino ba ang Diablo? Ikaw. Walang iba. Kundi yung pinuno ng Iglesia ni Manalo. Anong ginawa ni Manalo sa kanyang ina at kapatid? Ha? Anong ginawa niya? Dahil may Diablo yung utak niya, para hindi siya maagawan ng trono, pinakulong niya. Gumawa sila ng paraan para makulong yung kapatid niya. Na kung saan ay marami po ang nakikisa. Panoorin ninyo sa YouTube. Panoorin ninyo kung paano niya ginawan ng masama yung kanyang kapatid. Dahil natatakot siya na mabuking. Natatakot siya na malantad yung katotohanan. O may siwalat ng kanyang kapatid yung katotohanan sa mga Pilipino. Nagkaisa sila kasama yung mga ito magsasalita na to. Gumawa sila ng paraan para mawala sa landas nila itong kapatid ni Eduardo Manalo. Ano ginawa? Tinaniman ng armas. Pinarig yung bahay. Ang ending, siyempre, kinargahan ng kinargahan. Habang si Eduardo Manalo, masayang nagpapakasasa sa pera ng kanyang mga membro,
may isa siyang kapatid na nagdurusa sa bilangguan na umaasa isang araw sasagipin ng Diyos. Iaahon ng Diyos mula sa kilaliman ng bilangguan para ipakita doon sa kanyang nakatatandang kapatid na may Diyos na buhay, na bagamat hindi nakikita ay may kakayahan na magligtas ng isang taong walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Marami pong nakaranas ng kalupitan dito po kay Eduardo. Ha? Akala nyo ganun-ganun lang yung pagmumukha. Tignan nyo, titigan nyo mabuti. Kung buhay lang ho, yung mga pinatay nila magsasalita. Kung gaano kahayop. Buhay lang yung mga pinatay. Kung may interview lang natin dito yung mga ministro na nakaranas ng hindi magaganda dito kay Eduardo Manalo, baka sabihin ninyo. Diba? Nakakatawa nga eh. Nakakatawa. At talagang masasabi mo talagang nakakatawa itong iglesia ni Manalo. Na masasabi mo talagang sa diablo to. Nagsasalita siya pagkakaisa daw. Pag hindi daw nagkakaisa sa diablo. Nakipagkaisa ba si Eduardo Manalo sa kapatid niya? No. Sa halip na makipagkaisa siya, siniraan niya yung kanyang kapatid. Hindi ba't nagkaroon ng pagkawatak-watak ang iglesia ni Manalo? Ngayon, di bumabalik din sa kanila yung sinasabi nila. Diba? Gagamitin pa yung Biblia. Gagamitin pa yung salita ng Diyos. Aba, style kibuloy talaga. Masasabi mo talaga, walang pinagkaiba at halos pareho po yung pamamalakad ng iglesia ni Manalo at ni Kibuloy. Na masasabi mong parehong kulto. Di ba? Galit sila. Ito nakakatawa. Na masasabi mo talagang sa diablo tong reliyon na to. Nung minura ni Digongyo yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na sinasabi nilang sinasamba nila, nag-react ba ang iglesia ni Manalo? Hindi. Ba't sila magre-react? Ibayad sila ni Digongyo. Diba? Ba't sila magre-react kay Digongyo? Bayad sila ni Digongyo. Mamaya bawiin sa kanila ni Digongyo yung mga pabor na hiningi nila noon, di ba? Alam naman natin, tulad ng sinabi ko, noong panahon ni Digongyo, marami silang pabor na hiningi kay Digongyo. Kaya bulag pipibingi sila nung narinig nilang pinagmumura ni Digongyo yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Di ba? Yan ba ang tunay na iglesia ni Kristo? Ha? May paninindigan ba yan? Wala. Pero nung minura ko si Eduardo Manalo, tingnan nyo, parang isang fraternity na kung saan pag ginalaw yung isang mga member nila sa frat, ayun, nagwawala na. Gusto nang pumatay. Ako, fratman ako, tanga ka. Kaya masasabi mo talagang diablo to. Baka diablo tong mga to. Pag yung leader nila ang minura, nagwawala sila. Pero pag yung tunay na Diyos na makapangyarihan, ang minura, okay lang sa kanila kasi bayad naman sila. Nabigyan naman kasi sila ng pabor. Okay, magagalit. Totoo yan. Anong ginawa ninyong aksyon? Anong ginawa ninyong aksyon kayo mga taga-ANC nung minura ni Rodrigo Roa Duterte yung Diyos Ama? Nagrally ba kayo ng ganyan? Nagalit ba kayo katulad ng galit na inaano nyo sa akin ngayon? Hindi. Sige nga. Di na ano na naman kayo. Galit na naman kayo kasi totoo yung sinasabi ko. Kaya masasabi ko, kulto kayo. Kung di kayo kulto, dapat patas kayo. Ha? Nagmukha pa ng Diyos yung ano nyo, leader nyo eh. Buti pa yung leader nyo. Pag binura, nagwawala kayo. Samantalang dapat naman talaga murahin yung leader nyo dahil niloloko kayo. Dapat naman talaga murahin yung leader nyo dahil napakarami ng pari na pinapatay nito. Grabe yung ganun nito. Di ba kayo nahihiya? Yung tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat ng minura ni Rodrigo Roa Duterte, wala kayong react. Di ba? Sige nga. Kanino kayo dapat magalit? Sa akin? O kay Digongyo? Na minura yung Diyos na sinasamba ninyo.
Hindi kayo ngayon makapagsalita. Gagawa na naman kayo ng rason. Gagawa na naman kayo ng paraan na makapag-rason. Di ba? Ngayon, bumalik tayo sa ginawa ni Marcoleta. Kung may isip kayo, dapat ba nasabihin niya yun? Nasaan doon yung peace rally? Di ba? Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, lahat po ng sinasabi ng Iglesia ni Manalo, pag sinabayan mo yan, pwedeng-pwede mo talagang ibalik sa kanila. Di ba? Kaya lamang, dahil may impluensya nga, mapera, nababayaran yung judge, nababayaran si ganito, alam nyo na. Kaya nga may yabang eh. Kasi pera-pera. Lalo na ngayon, mag-i-eleksyon. Laki na naman ng niya. Lalong yayaman. Every 3 years, kumakamkam ng milyon-milyon, bilyon-bilyon ang INC. Dahil sa mga politikong lumalapit sa kanila. Bakit ba lumalapit sa kanila yung mga politiko? Kasi, di ba? Dahil sa pamamaraan nila na pagka nabayaran yung leader nila, pag sinabi ng leader, sige, ito boboto niya, walang magawa yung mga membro. Nagmimistula silang mga aso. Nagmimistula silang mga aso na kung saan sila dalhin ng kanilang amo, dun sila. Wala silang sariling desisyon. Di ba? Meron ako nakausap eh. Iglesia ni Manalo. Umalis. Bakit? Biro mo, pinipilit silang iboto yung pinsan niyang tumatakbong mayor. Samantalang kilala niya yung pinsan niya kung gaano ito kamandarambong. Tinanong niya yung ministro, bakit po ito po ang iboboto natin? Pinsan ko po, kilala ko po yan. Alam ko karakas niyan. Anong sagot? Huwag ka nang makiisa ka na lang. Sumunod ka sa pamamahala. Biro mo ha? Sumunod ka sa pamamahala. Kaya nga, ang nangyari, halos lahat ng mga naging presidente natin, maliban na lang sa ating Pangulo, Doray Macapagal Arroyo, Era Estrada, Iglesia ni Cristo nag-endorso yan. Ano nangyari? Natuklasan na nag-traidor sa ating bansa, nagnakaw sa pera ng taong bayan. Anong ending? Pinaalis. Sino nag-endorso? Iglesia ni Manalo. Diba? Yan nga naman mga kababayan, grabe ito gumawa ng kwento ito. May mga pari daw na pinapapatay, itong Iglesia ni Cristo. Grabe, bitay ang abutin talaga nito. Talagang hindi na ito mapapatawad sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo dahil nga sobra-sobra na po yung pagbibintang. Ito pang kwento nito, hindi man yan, ba't hindi mo ba pangalanan? Yung sinabi mo na, yung pinsa na tumakbo ng mayor, tapos bla 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 bla, gumawa ka na naman ng sarili mong kwento, Epipanyo Supot Labrador. Masyado ka napaka husay mo na gumawa ng kwento na wala namang kakwinta-kwinta. Ano ba palagay mo sa ating mga kababayan? Maniniwala sa'yo? Sino ka ba para paniniwalaan? Isa kang supot na vlogger na naninira. Itong si Congressman Marcoleta lagi tinitira nito. Alam ko na mga kababayan sa ngayon. Alam ko na sa tingin ko lang ito ito yung sarili kong opinion. Alam ko na kung sino ang nagpapatakbo nito kay Epipanyo Labrador. Itong si Paduano, taga Negros Occidental din ito. Galit na galit si Paduano kay Congressman Marcoleta. Baka lang. Nilalagyan ko ng baka. Ito'y aking opinion lang. At may karapatan tayo na magbigay ng opinion. Pero hindi naman katulad ng ginawa nitong opinion ng supot na ito na sobra-sobra naman. Na panglalait, pang-alipusta. Ano bang klaseng tao ito? Ito nga mga kababayan, hindi nalalayo talaga na itong si Epipanyo Labrador na supot na vlogger, hindi malalayo na nakita natin itong nakabitay. Inibitay ito mga kababayan. Maniwala kayo sa akin. Grabe, ang daming galit nito. Diyan sa comment section. Grabe, sobrang daming galit. Mayroon tayong nakikita siguro mga dalawa na kumakampi nitong supot na vlogger na ito. Sapat ba yun? Dalawang tao? Yun ang mga kababayan, hanggang dito na lang muna, at sabi ko na nga, itong si Epipanyo Labrador, hindi natin titigilan ito. Hanggat hindi ito tumigil sa kakabanat kay Congressman Marcoleta na ating iboboto na senador sa darating na eleksyon, babanatan natin ang babanatan ito.
at sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Pag hindi ito tumigil, titirahin natin ang titirahin ito. Ibabaon natin ito na buhay, mga kababayan. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shout out lang ako. Shout out sa may mga bagong komento dito. Shout out kay mahina yung internet Shout out kay Ginny Lynn at Tibidad. Magtago ka na boy. Magtago ka na boy. Shout out kay Perle Sonyo. Shout out puro kayo bias. Sabi ni sino kayang bias? Baka ako sinabihan ito. O si Epipanyo siguro, kay bias naman talaga yon. Shout out kay Zamora Romeo Jr. Shout out kay Luspag Danganan na ihawin na buhay, ibabad sa asupre at ibilad sa dagatang basa na ito, basa patay ka Labrador, bantay ka, ibalatang ka ng buhay ay lumabas, ay hina ng internet Asan na yun? Ihawin ang buhay, ibabad sa asupre at ibilad sa dagatang apoy para wala nang matirang bakas. Mahirap na baka dumami palahingan. Naku po. Ito. Nakapin ito, At kay Bitsar TV, hindi po yan si Christian Cañas. Wrong info po, pero tuloy na po yan ng autoridad kung sino yan. Tukoy na, tuloy ang nakalagay dito, no. Yun ang may nakalagay doon na may nabasa tayo anak ni Christian Cañas. Hindi nga daw yung kanyang, hindi daw yun yung papa niya. Siguro nga mga kababayan, tukoy na ito. At alam ko naman na maraming naghahanap nito at hindi naman basta-basta itong pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Napakaraming mga pulis niyan, mga abogado. Alam ko na tukoy na yung pagkakilanlan nitong si Epipanyo Labrador, mga kababayan. Kaya hinihintay na lang natin na makita natin ito. Sana nga lang wag lumutang, lumutang sa kanal. Sana nga lang buhay ito pag nakita ito. Kawawa naman kung may pamilya man itong tao na ito. Nabayaran na ito, mga kababayan. Nadala lang ito, no? Mukhang mukhang nakita nyo, mga kababayan, yung tao sa singkong duling. Ganon ang mukha nitong tao na ito. Mukhang singkong duling. Yan nga, nandito lang muna. Once again, this is Ron TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.